Nag-aral ng college, pastoral, nag-board, tapos bumasa. Yun yung registered. Pero yung tatlo kasi doon, grandfather clause. Bakit may grandfather clause? Kasi way back noong early 2000, na sobrang kakulangan ng guidance counselor. Siguro baka mamaya mababanggit na rin yan sa sa pag-aaral ninyo. Yung buong Pilipinas kasi, wala pa kaming 500 talaga. Siguro dahil nga sa ang hirap ng pag-aaral, ang taas ng requirements, and ang liit ng sahod. And noong mga nakaraang mga panahon kasi, hindi pa gano'n nabibigyan pansin ng mental health. Unlike nitong kabubukas lang na itong January, merong bagong batas na nire-required na magkaroon ng basic mental health program sa mga school, and doon nagkaroon ng item ulit ng guidance counselor. So, ang mangyayari dyan, konti pa din eh. Kaya lang syempre umasa kami, natadami rin kami. So, ngayon sa Valenzuela, ako, hindi pa po ako talaga totally registered guidance counselor. Pero natapos ko na kasi yung requirements. So, yung inaantay ko na lang is yung exam na lang. Ngayon, siguro kaya hindi pumayag yung ibang mga schools sa inyo kasi dahil nga konti, and yung iba talaga is fresh grad from psychology. Malayo pa sila. Kumbaga, di pa sila nakapag-masteral, kulang pa sila na experience. Siguro, syempre, yung confident para maggawin itong ganitong interview, syempre, medyo hesitant pa sila. Kasi usually tayo makapansin nyo, ang babata pa. Kung makapansin ninyo, fresh grad lang yun, karamihan. Kasi sa DepEd Valenzuela, lagi, isa po ko sa mga patatagal na. Kaya kilala ko rin yung iba sa kanila. And napansin ko, puro bata. Okay, start tayo. Sige. Siguro po let's start po sa name and age po. Okay, so I'm Derek Joseph Vidila. Age ko ay 28 years old. So, yun. Dito sa school ng Lawang Bato ay sa 9 years mahigit na rin po ako as a guidance advocate. Okay? Ano po yung mga educational attainment para po maging isang counseling practitioner? Okay. So first, kailangan yung bachelor's mo is, sabi ng Republic Act with regard sa guidance counseling, so kailangan graduate ka ng bachelor's mo ng Bachelor of Science in Psychology. After nun, guidance counselor ka na po ba, sir? Hindi pa counselor, pero pwede ka maging advocate. Pero, kung ito yung i-pursue mong career, kailangan mo pang mag-take ng masteral. So, graduate din po ako ng Master of Arts in Education, major in Guidance and Counseling. Okay? So, ano po, psych lang po talaga yung pinaka-choice para maging isa. Yes, sa ngayon, yun pa lang yung alam ko na paraan para makapag-masteral ka ng Guidance and Counseling. Kasi specific talaga eh. So, kapag ito talaga i-pursue mong field, kailangan mo talagang mag-masteral ng Guidance and Counseling. So, ilang years po yung process nyo po? Process. So, sa college, tuloy-tuloy naman ako sa awa ng Diyos. 4 years po ako. And sa masteral, doon nagtagal. Why? Kasi naabutan ako ng pandemic. Plus, naabutan din po kasi ako ng international publication. So, usually, ang research diyan ay normal. Di ba? Para pag sa college, bago kayo graduate, merong thesis, tapos by group. Yun sa masteral kasi hindi, solo. And sa school na pinag-enrollan ko po, and saan din po kong graduate, hindi po pwede kasi yung quantitative na research. Qualitative. So, more on case study. Kaya mas matagal. And also, international publication, ito yung kung saan na mas mahaba yung process when it comes sa pagde-defend ko ng thesis. Ano po yung value na dapat should a counseling practitioner must process to become an effective counselor po? Okay, so siguro ito naman wala to sa pinag-aralan ko nung masteral. Based on experience na lang. Okay? So dito sabi ko kasi inyo sa 9 years na ako mahigit dito as a guidance advocate. So hindi ko pa tinatawag yung sarili ko as counselor kasi pag sinabi natin guidance counselor, ito yung nakapasa na sa board exam. So advocate, okay? So ano ba yung values dapat? Siguro natutunan ko dito first is yung huwag ka maging judgmental. Pangalawa yung empathic listening. Why? Bakit kailangan hindi ka maging judgmental? Kasi para maging effective kang counselor, so para at least maging effective ka na practitioner po ng counseling, syempre, everyday,
hindi natin alam kung ano yung sorpresang papasok sa pintuan ko ng opisina ko eh. Iba't ibang klaseng problema yan. So, syempre, kung ikaw, andun yung magiging judgmental mo, diba? So, may possibility kasi na yung isang bata o yung client mo hindi na mag-open up sa'yo or hindi na gano'n maging effective yung maging buong procedure. And plus yung empathic listening kasi hindi naman lahat ng bata or kahit yung magulang kailangan ng payo mo eh. Minsan kahit makinig ka lang, diba? So, yung pakikinig pa lang na yun, makita talaga, maramdaman. Iba kasi pakikinig lang na, basta makinig, pero empathic listening, kung baga nararamdaman ng client mo na nauunawaan mo siya, naiintindihan mo siya, and part ka ng kanyang support system ngayon. So, yun yung mga natutunan ko po na dito po sa aking field. So with that po, ano po yung mga challenges na usually po nakakaharap ninyo sa everyday work nyo po, and then paano po siya nakaka-apekto sa mental health nyo po? Kasi kumakausap po kayo ng mga... So actually, ganda ng tanong mo. Aaminin ko, noong mga una kong taon, sobra akong nai-stress. Kasi hindi may iwasan. Imagine nyo, no? Ang trabaho ko dito, yung problema ng mga kabataan eh. Di ba, minsan nga sarili mong problema, ang hirap na eh. Tapos everyday, problema ang papasok sa'yo. So first, aminin ko talaga ang hirap. Kasi, uuwi ka na, iisipin mo pa. Tapos minsan, kahit gabi, hindi ka makakatulog. Ano ba nangyari doon sa batang yan, ganyan, ano bang dapat na gawin, etc. Pero, as time goes on, sabi ko nga, hindi naman kasi pwede na ako yung maapektuhan. Kung naapektuhan ako, sabi nga nila sa pag-aaral, pag naapektuhan ka na rin, naging emotionally ko na rin sa client mo, baka hindi mo na maibigay yung tamang sa kanya, intervention. So, first yung nangyari sa akin sa mental health ko doon, talagang pinractice ko na siya na after ng aking duty, kung ano yung dito sa opisina ko, kung ano yung narinig ko dito, kung ano yung problema dito, iiwan ko dahil paglabas ko ng pintuan na yun, private life ko naman. Medyo mahirap. Pero, andyan yung maghahanap ako ng hobbies ko, saan ba ako mahilig. So, pag uwi ko, andyan yung family ko, talagang focus na ako doon. Pero nag-entertain pa rin ako, pero minimal. Kasi kailangan may private life ka pa din. Okay? Kaya ngayon social media ko, hindi ako nag-accept ng estudyante. Kasi para at least yun na lang yung paraan ko para sa aking personal space na lang din. Also, yung paggala ko, binibigyan ko ng yung sarili ko ng mga ibang bagay para medyo nadidetouch muna ako panandalian sa mga cases palagi sa office ko. And yung everyday ko pong challenges dito, actually iba-iba, napakadami. Dito kasi sa school na to, almost 3,000 yung students. And dito, proud ako na ang mga teachers dito equipped when it comes sa guidance and counseling. Alam talaga nila dito kung ano yung trabaho ko. Hindi ako yung panakot, hindi ako yung taga suspende, hindi yung taga kick out ng bata. So, inalis ko yun, yung ganong stigma. Ngayon, dito, proud naman ako yung mga teachers dito, alam nila yung procedure bago dalhin sa akin. So, talaga pag hindi na nila kaya, tsaka na nila dinadala. Mostly, dinadala dito is yung mga bullying. Talagang yung hindi lang yung maraming beses na naka-apekto na sa mental health ng bata, hindi na pumapasok, nawala na ng gana, nawala na self-esteem sa sarili niya, etc. So, yun yung common. And yung mga pinaka-challenging ko dito is yung mga bata natin na nakakaranas ng pang-aabuso. Marami yan after nung pandemic. Marami yan kasi syempre ang daming nagbago ng pandemic. May mga nawalan ng trabaho, magkakasama na sa bahay, etc. And knowing yung kultura ng mga bata ngayon, di ba? So, mas madalas pa mag-open sa kaibigan and etc. So, yun yung mga challenging sa akin kasi iba na usapan yun eh. Talagang mas mataas na siya, hindi na siya basta sa loob lang ng klase. So, yun yung may kailangang intervention na mahaba-haba ng buhay. Yun yung mga challenging sa akin. Pero sa awa ng Diyos, kinakaya naman. So, yung way niyo po ng pag-overcome po sa stress is yung pag-hiwalay po ng work-life niyo and then yung personal. Okay po. So, punta naman po tayo sa work setting niyo po. So, can you introduce your work setting and its nature po? Okay. So, work setting. So, dito po, mga guidance advocate po sa Lawang Bato National High School. And, simple background lang po sa aking
services dito sa aking office. So dito po sa Lawang Bato National High School, ito po yung aming tinatawag naming guidance office. So dito namin kinikater yung mga student na may problema when it comes sa kanilang mental health, pwede rin yung academic performances din nila. Diba? Dito, nagbibigay kami, may mga services offered kami. For example, dito yung individual coaching, group coaching. So, hindi pa talaga counseling yung tawag ko kasi nga po, hindi pa po ako license. Okay? So, ayun po yung tamang term. So, life coaching, nandito din yung common, yung parental and teachers conference. So, pagpapatawag ng magulang. And also, part din po ng aking trabaho din po is nagbibigay din po ako ng mga talks or mga symposium when it comes sa mental health, child protection policy, leadership skills. Kasi part din po ang guidance office din po sa aming SSLG. And sa mga teachers din naman po is kapag po may mga problema when it comes po, dahil tandaan natin mas malalim naman yung batas ngayon ng kabataan. So, isa rin po yun ako dito sa paaralan na to na may mas alam po sa usapin pong yun. Kaya po, every year, lagi kami nagkakandak po dito po ng mga ganong symposium and workshop po. So, ganun po umiikot. And also, career guidance. Kasi syempre, hindi lang naman yung guidance sa problema, including pati yung career. Kasi part din po siya ng aking trabaho. So, sa career guidance, especially sa mga grade 9, 10, and 12 namin, so, nandiyan yung career guidance na kung saan na yung bata, syempre, nire-ready na natin sila na sa next chapter ng kanilang life as a student. So, nandun yung kailangan ma-develop na yung kanilang skills, talent nila, interest nila, di ba, kung saan ba sila yung hilig nila, and i-develop natin kung saan ba silang kurso pupunta, di ba, or saan ba silang track or strand pagdating na senior high school nila. So, gina-guide din namin sila. Kasi, dito tinuturo namin sa bata na pagpili ng kurso mo, hindi, not necessarily, depende ka sa kaibigan mo, sa magulang mo. Mas maganda pa rin at your own kung i-develop yung, saan ka ba magaling? Ano ba yung hilig mo? Diba? So yun yung may career guidance po kami din dito. What are the common approaches and interventions that your institution or school po executes? Okay, yung common intervention ko po dito po is yung aking individual coaching and group coaching din po. And yun po yung pagpapatawag ko po sa magulang. Nandun din yung parental conference po kasi isa po siyang effective way dahil usually common na problem ng kabataan yun yung kanilang support system. Kasi yung communication yung ayun yung nawawala na kasi sa bahay eh. Diba? Uwi, ganyan. Pero di natin masisisi yung mga magulang din. Kasi sabi ko nga palagi, iba naman na yung panahon ngayon na noon, nanay lang nagkatrabaho, tatay lang nagkatrabaho, nanay plain housewife, kumbaga yung bata pag uwi, meron siya nakakausap. Ngayon hindi eh. Both ni parents trabaho. So ngayon, yung communication, yun yung nawawala. So syempre pag uwi ng bata, sasabihan niya kapag may problema siya, etc. So dito, during our parental conference, binibigyang linaw lang namin ulit yung duties and responsibilities ng bawat isa, including the parents. Ngayon, kapag individual coaching naman, dun yung bata, nakausapin natin, hayaan natin siya makarealize ano ba yung problema mo. Ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba yung dapat mong gawin? Di ba? Ano ba yung dapat mong gawin para ma-overcome yung problema mo na yan, para mag-develop ka? Kasi ang guidance office po, hindi kami yung nagbibigay ng sagot sa problema ng bata. Gina-guide lang namin yung isang bata o yung kahit yung buong yung pamilya mismo na ano ba yung problema. Hayaan natin siya makarealize ano ba yung solution dyan. Bakit? Kasi hindi pwede na makampante siya na kami mabibigay lagi ng sagot. Paano kung hindi mo pala effective sa kanya yung solution na yun? Diba? And, syempre, sa skills na matututunan din niya, diba, na when it comes to decision making, diba, matututo siya maging independent kasi magating ng panahon, sarili na lang din niya aasahan din niya. Add question lang po. Sige Sir, po. on a daily basis po, lagi po bang may mga estudyante na pinapapunta po? Yes, opo. Kasi bakit? Kasi nga po, dito sa school namin, proud po akong sabihin na na-establish na po namin dito yung guidance office. Dito,
kahit wala akong case, yung follow-ups ko palagi. Kasi syempre, hindi naman matatapos ng isang session lang yan eh. Diba? So, dapat pina-follow up ko pa rin yan. So, dito, yung mga bata dito, nakasanayan na nila na kapag kahit tapos na yung case nila, dumadaan sila dito, nagkukwento pa din sila. So, yun yung mga normal pa rin palagi. Pero yun, dahil everyday talaga may case. Why? Kasi nga, ang laki ng population eh. And dalawa lang kami dito. Ako yung guidance advocate and may kasama lang akong guidance teacher dito pag hapon. So, kaya lagi kami jam pack dito palagi. Busy po sa Yes, so kagaya ng ganitong interview na to, kaya nga lagi ko sabi mag-set tayo ng time kasi po talagang halos oras-oras po may naka-schedule po kami. Kaya nga, ang sabi ko kanina, sagot ko kanina, when it comes sa aking mental health, talagang pinaractice ko na pagkatapos ng duty ko, tapos na dapat. Kasi nga, ganun ka-stressful everyday. Last question na po. Sige po. Ano po yung training na required para po ma-enhance pa yung skill ninyo dito po sa field na ito? Okay, so ano ba yung mga training? Actually, maraming trainings dapat. Kasi syempre, buhay ng tao yung pinag-uusapan natin dyan. So, syempre, dapat yung mga makabago sana yan. So, maswerte ako yung lagi ako uma-attend kahit yung simpleng webinar lang para at least libre. Yung sa PGCA, yung Philippine Guidance Counseling Association of the Philippines, sa ICAP, marami din kasi may mga group na mga counselors. So, marami yon. So, iba't ibang mga intervention. So, iba't ibang mga topics. So, ako, lagi kong ina-attendan palagi is yung sa mga generation ngayon, mga kabataan, kung gusto ko malaman yung trend sa kanila, yung kanilang pag-uugali ngayon, kasi doon mo makikita ano ba yung tamang atake mo sa kanila. Kaya kahit medyo malayo ang edad ko na sa kanila, andun yung kung saan pinag-aaralan ko rin kung ano ba yung trend nila, diba? So, uma-attend ako ng mga ganong webinar. Ayun yung mga gusto kong type ng webinars. O kaya kahit ng mga simpleng seminars. Kasi, syempre, ang client ko kasi student eh. Diba? So, iba naman. And ang client ko is high school. So, mas doon ako nagpo-focus dahil kailangan mo maunawaan din kasi sila. Diba? For example yan, ngayon, yung gender responsive, diba? Kung makapansin ninyo, noon, pag sinabi nilang guidance office o kaya sa eskwelahan, babae, ito lang dapat ang suot. Sa lalaki, ito lang dapat. Sa lalaki, bawal ang baston. Sa lalaki, ganito gupit. Sa babae, ganito lang, bawal makeup, etc. etc. I admit, nagkamali ako ng panahon noon. Kasi yun. Pero ngayon may batas na isa yung sa challenging part na ngayon sa akin as a counselor, as advocate. Kasi marami kasi mga teachers din dito yung medyo hindi pa nila alam yung batas. Okay? Pero malaking pasasalamat ko sa eskwela na to, tinanggap namin unti-unti yung pagbabago ng lipunan natin. So dito mapapansin nyo dito, inclusive education, open na kami sa lahat. Despite ng gender, despite ng religion mo, despite na kung saan ka man ang galing ng lugar, language, etc. Sinusunod namin yung inclusive education dito. Why? Kasi nga, dito pinopromote namin as a child-friendly school na open kami para sa lahat. So, ang effective. Kasi, ang bata naman, pakinggan mo sila. Hindi naman porket pinakinggan mo sila, susundin mo rin naman sila, di ba? Pero kung tama, sundin natin. Kumbaga, sabayin natin. Pero, ayun, kita nyo naman, pagpasok mo na sa school dito, ang saya ng environment. So, I hope, lagi ko rin dinadasal din yun, and every time